Magandang araw po mga minamahal na Christ Ambassadors at lahat po ng ating mga online prayer partners. Merkulis po ng hapon dito sa Pilipinas at ako po ang inyong makakasama sa ating online prayer. Binabati ko po lahat ang ating mga kapatid na nasa bayong dagat at lahat po ng mga Christ Ambassadors na nasa iba't ibang dako ng Pilipinas. Patuloy po namin kayong pinasasalamatan sa pagtutok at pagkikiisa nyo sa amin tuwing alas 5 ng hapon, Philippine time, para po samahan kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos at sa patuloy na pananalangin para sa mga kahilingan ng ating mga kapatid. Marami din po salamat sa oras na ito sa inyong mga buhay at habang hinihintay po natin ang ating mga kasama na makapag-join, pwede po bang pag-share nyo na yung ating online streaming sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga kamag-anak, upang sila rin po ay magkaroon ng pagkakataon na makarinig ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Patuloy po rin namin ipinapamanhik sa inyo kung mayroon pa pong isang gabi na natitira para po doon sa ating concert na Hymn of Love Part 2. Kung wala pa po kayong ticket at gusto po nyong masaksihan ito, pwede nyo pong samahan kami sa linggo ng hapon, alas 4 sa Christ Ambassadors Main Church sa Pangsol, o kaya po ay mag-join kayo online. Magipag-alam lang po kayo kay Pastora Shirley kung paano po kayo makakapanood online at ma-accept kayo sa Facebook page ng Christ Ambassadors. Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin ngayong hapon. Amang Diyos, maraming po salamat sa patuloy mong kabaitan, patuloy mong pagpapala sa bawat sa amin, sa iyong dakilang pag-ibig, at sa iyo pong walang maliw na pagbibigay sa amin ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Salamat Lord sa iyong katapatan at ngayong hapon patuloy ka namin itinataas sa aming mga buhay. Salamat po sa presensya mo na hindi lumilisan at parati po namin nararanasan. At ngayong pong hapon na ito, samahan mo po kami Panginoon habang kami po ay nagpapahayag ng iyong salita upang patuloy po namin maipalaganap ang ebanghelyo ng iyong biyaya sa lahat po ng mga tao, lalo-lalo po sa mga kababayan namin na hindi pa po nakakakilala sa iyo ng lubusan. Pinupuri ka namin, Ama, at niluluhati sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Yung po pag-ibig ng Diyos at saka yung pagmamahal naman po natin sa Panginoon. Yung pag-ibig natin sa Diyos at saka ang Diyos na siyang umiibig naman sa atin o yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Maraming pong mga tao ang naniniwala na ang pagmamahal sa Diyos or our love for God ang pinakamahalagang katotohanan na dapat ipamuhay. Subalit ito nga po ba? Most religions teach that people need to love God to be blessed. Kailangan mahalin ng Diyos upang makatanggap ng pagpapala. Ito po yung tinuturo ng relihiyon. Ang relihiyon po, mga minamahal, kaya po na lagi ko sinasabi, ito po yung pagsisikap ng tao na maabot ang Diyos sa kanyang sariling kakayahan na hindi naman po magawa sapagkat mataas ang standard ng Panginoon. So, ang ibig pong sabihin nito ay kinakailangan ng tao na patunayan na siya po'y karapat-dapat sa pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, pagsisikap, paggawa, at pagpapakita ng gilas upang kalugdan siya ng Diyos. Ang kahibahan po ng sinasabi ng relihiyon at ng katotohanan na naihahayag sa Ebanghelyo ay ito. The Gospel proclaims the love God has for us. So ulitin ko po, it is the love that God has for us. It is not about our love for God, but it is about God's love for us. Ang pinapahayag po ng mabuting balita ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin na ipinapadama niya po sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Why is this so radically different from what all other religions teach? Bakit po ito kakaiba? Bakit po napakalayo ng pagkakaiba nito? Because, mga kapatid, loving God doesn't change you. But being loved by God will definitely transform you. Hindi po tayo nababago ng ating pagsisikap na mahalin ng Diyos dahil ito po ay nakabasa sa ating mahinang kakayahan, sa ating mga limitadong pagsisikap. Subalit kapag ang nararanasan po natin ay ang pag-ibig ng Diyos, tayo po ay mababago. Kagaya po ng Samaritan woman na nandun sa palon,
ubas nung ma-encounter po niya ang pag-ibig ng Diyos, siya po ay nagbago. Nababago po siya ng pag-ibig ng Panginoon. Yung pong babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya, nagkaroon po siya ng personal na karanasan sa ating Panginoon. At na-encounter po niya ang pag-ibig ng Diyos, kaya siya po ay humayo at binago ng pag-ibig ng Diyos. Ganon din po yung karanasan ni Pablo at ni Pedro, na binago at nabago dahil sa pagmamahal ng Diyos. Sabi po ng 1 John 4:19, we love God because He loved us first. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya, ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang unang umibig sa atin. Tayo po ngayon ay tumutugon lang sa pag-ibig ng Diyos. Nagre-respond tayo positively after experiencing His unconditional love. Kaya po tayo we are transformed. After experiencing His unconditional love, tayo po are transformed mula sa pagiging makasarili, makasalanan, mahina, masungit, walang pakialam. Tayo po ay nababago ng pagmamahal ng Diyos dahil inihahayag natin siya ngayon at ang kanyang pag-ibig at kabutihan sa ating buhay araw-araw. Ito po yung magandang karanasan na dapat po nating makita sa ating mga buhay, na tayo po'y binago ng pag-ibig ng ating Panginoon. The Apostle John teaches us a powerful truth about this verse, yung binasa natin, that we love God because He first loved us. I-explain po rito ni John that our ability to love God comes from being loved by Him. Yung ating kakayahan upang mahalin ang Diyos ay nagagaling din naman po sa pag-ibig ng Diyos sa atin na ating tinanggap at nararanasan. So, our ability to love God comes not from our own strength, but from being loved by God Himself. So, if you are trying to love God from your ability, you will fail. Hindi natin kayang mahalin sa sarili nating paraan at kakayahan ng Diyos. Sapagkat siya'y dakila, siya'y malaking Diyos. Mabibigo lang po tayo mga kapatid kung ang ating limitadong kakayahan at kalakasan ng ating pananaligan dahil hindi natin maaabot ang kanyang pamantayan. But if you believe and accept the love He has for you, loving Him will be easy. Kaya po madali ang pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa Kanya ay dahil pinaniniwalaan natin at tinatanggap po natin ang Kanyang pag-ibig na inihahandog po niya, ibinibigay po niya ng malayang-malaya sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig na tinanggap po natin at nararanasan mula sa Diyos, ang siyang ating ibinabalik sa Kanya sa pamamagitan ng pagmamahal din naman natin sa ating kapwa na pinapahalagahan din ng Panginoon. So yung pong ginagamit nating pag-ibig para po mahalin ang ating kapwa, hindi nanggagaling sa ating sariling kakayahan o kalakasan, kundi ito po yung pag-ibig ng Diyos na ating tinanggap. Ito po yung ginagamit natin para po mahalin ang ating kapwa, hindi po yung pag-ibig na nanggagaling po sa ating kalakasan. Kaya ngayon, bilang mga mananampalataya, hindi na po mahirap magmahal, hindi po mahirap magpatawad, maglingkod, hindi na po kabigatan ng magbigay, hindi na po mahirap para sa atin na magpakumbaba. Dahil una na po nating nadama ang pag-ibig ng Diyos na inihandog po niya sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Inihahayag na lang po natin ngayon kung sino ang Diyos na nasa atin, at ito ay walang iba kundi ang Diyos ng pag-ibig, ang ating Panginoong Jesus. God is giving you His love to experience and to love Him back with the same kind of love that you have received from Him. Ibinibigay ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin upang maranasan natin ito at mahalin ang Diyos sa pag-ibig din naman na ating tinanggap mula sa Kanya. So, nakita niyo po yun? Yung pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon, ito rin po ang pag-ibig na atin namang ginagamit para ibigin ng Diyos. Kaya hindi po mahirap dahil galing sa Kanya yung pag-ibig na yun, hindi po nanggagaling sa ating kakayahan o sa ating limitadong kalakasan. Grace allows us to experience the love of God for us. Binibigyan po tayo ng kakayahan ng biyaya ng Panginoon, ng grace ng Diyos upang maranasan natin ang Kanyang pag-ibig. Ito po ay hindi bunga ng ating pagsisikap, kundi ito pa rin ay regalo, biyaya, grace na galing sa Diyos. Kahit po yung pag-ibig, hindi natin deserve yun. Ang mundo po, hindi niya deserve ang pag-ibig ng Diyos. Pero ang sabi po ng John 3:16, kahit hindi deserve ng mundo ang pag-ibig ng Diyos, ay minahal ng Diyos ang mundo. At binibigyan niya ang mundo ng pagkakataon para piliin ng Diyos.
At kung pinili ng mundo ang Diyos, pinili ng mga tao ang Diyos, sila po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sila po ay magkakaroon ng kaligtasan. Sila po ay malalayo sa kapahamakan. Grace saturates us in His love. Dahil ang sa biyaya po ng Diyos ay babad tayo ng kanyang pag-ibig. Kanya ang pag-ibig ng Diyos nito na nararanasan natin ay siya rin pong nadarama at naipapakita natin sa iba. Ito rin po yung naipapadama natin at nai-express o naipaparanas natin sa ating kapwa. Nadarama po at nakikita ng mga tao ang ating ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Yung mga taong ating nakakasalamuha araw-araw. At dahil tayo po ay babad sa kanyang pagmamahal, madili niya lamang po na pakawalan o i-release ito sa ating mga buhay. Natural na lang po sa atin na ihayag ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang Panginoong Yesus na nasa atin, ang sa pamamagitan po ng Holy Spirit, ang siya nag-i-empower upang sa bawat isa sa atin upang magmahal, gaya ng kung paano niya tayong minahal. The people we come in contact with experience the love of God overflowing from us to them because of the Holy Spirit who empowers us to reflect and express our Lord Jesus Christ. Loving people is what it means to love God. Ang tunay na kahulugan po ng pag-ibig natin ay sa Diyos ay ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Gusto po nating ipakita yung ating pag-ibig sa Diyos. Ito po ay nare-reflect. Kapag nireflect po natin ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin, ito po ay patungkol sa ating kapwa-tao. Kaya po ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay sa Diyos ay ang pagmamahal sa kapwa-tao, sapagkat ang ginagamit po natin pag-ibig para maipadama ang pag-ibig na yan, ang pag-ibig natin sa ating kapwa-tao ay ang pag-ibig na tinanggap po natin mula sa Panginoon. Sabi po ni Jesus, ito po, nagbigay po siya ng bagong kautusan. Sabi po niya, love one another as I have loved you. Kaya hindi na po mahirap dahil binigyan na po tayo ng Panginoon ng kakayahan na mahalin ng iba sa pagmamahal na ipinadama niya sa atin. Dati po, ito yung kautusan. Mababasa po natin ito sa Lumang Tipan at ito po ay kinote ni Matthew, ni Mark at saka ni Luke. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Paano mo mamahalin ng Diyos? Gamit ang iyong sariling kakayahan. Gamit ang iyong sariling kalakasan. Mahirap po, hindi po natin kaya. Kasi limitado po tayo. Limitado po yung ating kakayahan para mahalin ng Panginoon. So mahirap gawin ang mga bagay nito dahil nakabase po ito sa ating kakayahan at sa ating kalakasan. Pero sa ilalim po ng New Covenant of Grace, pinago po ni Jesus ang kautusan. Ang sabi po ni Jesus, a new command I give to you, that you love one another just I have loved you. John chapter 13 verse 34, and inulit po niya sa John chapter 15 verse 12. Sabi po niya, I give you a new command, that you love one another just I have loved you. Ang pagmamahal po ng Panginoong Yesus na nasa atin, ang siya yung mismong pag-ibig na ipaparanas natin sa ating kapwa. Hindi ito base sa ating kakayahan at kalakasan, kundi biyayang tinanggap po natin mula sa ating Panginoong Yesus. So the love of God, not our love for Him, transforms us. Ang pag-ibig po ng Diyos, hindi po yung pag-ibig natin sa Diyos. Ito po yung nagpapabago sa atin. So, to love God means loving other people with the same love that Jesus gave us. Ang pagmamahal po sa Diyos, dahil tinanggap po natin ang pag-ibig ng Panginoong Yesus, ito po ay nangangahulugan na pagmamahal na iniaalay din naman natin sa ating kapwa sa pamagitan po ng pag-ibig na ibinigay po sa atin ng Panginoong Yesus. Kaya ang pakanyaya po ni John sa 1 John chapter 4 verses 7 and 8, Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Sa Tagalog po ang sabi ay, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig sa Diyos sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag hindi mo naranasan ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo talaga siya kilala. Kapag hindi mo naranasan ang pag-ibig na
ibinibigay ng Panginoong Yesus, hindi mo siya talaga kakilala. Kapag naranasan mo ang pag-ibig ng Panginoon dahil ito'y tinanggap mo, ito po yung pag-ibig na pwede mo ngayong imahal o ipadama sa iyong kapwa. At idinugtong pa po ni John sa 1 John 4, 10 to 11, sabi po niya, herein is love, not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Sabi po sa Tagalog, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umiibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos, nang gayon ay nararapat na mga gibigan din naman tayo. So again, ang pag-ibig ay galing sa Ama at ito lang po yung pag-ibig na pwede po nating ipadama sa ating kapwa para i-reflect kung sino ang Panginoong Jesus na ating tinanggap sa ating mga buhay. Kung naunawaan niyo po mga minamahal ang naipahayag ngayon patungkol sa pag-ibig ng Diyos, ito po ang pag-ibig po ay laging patungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin at hindi po yung pag-ibig natin sa Diyos. Kung naunawaan niyo po yon at ngayon ay nagkaroon po kayo ng desire na lumapit sa Panginoon at patuloy na maranasan ang kanyang pag-ibig, gusto po niya kayong tanggapin ngayong oras na ito sa pamamagitan po ng kanyang kabutihan at pagmamahal. Kanya inaanyayahan ko po kayo na sumunod sa panalangin upang tayo po ay makapagsuko ng buhay sa ating Panginoong Yesus. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas at tayo po ay mabago ng kanyang pag-ibig upang yung pag-ibig na yon na nagbago sa atin ay siya rin po pag-ibig na ating maipadama sa ating kapwa. Sumunod ka kapatid sa panalangin na ito. Ito po ay panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Hindi po ito panalangin ng pagsali sa isang samahan o relihiyon o ano paman, kundi ito po ay pag-i-establish ng relationship sa ating Panginoon Jesus. Sabihin mo kapatid, Amang Diyos, marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig na siyang nagpapabago ng buhay. Nais ko pong maranasan ang pag-ibig mo na ipinadama sa pamamagitan ng aking Panginoong Jesus. Kaya ngayong oras na ito, nagsusuko po ako ng buhay. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. At mula sa oras na ito, ang kontrol ng aking buhay ay akin na pong ipinamamahala sa aking Panginoong Yesus na siyang tunay na nagmahal sa akin. Marami pong salamat sa regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Samahan niyo po ngayon sa ating panalangin. Tayo po ay patuloy na lumapit sa Diyos sapagkat siya po ay nakahandang tumanggap at hingin ang lahat po ng ating pinapanalangin. So join me in prayer. Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras nito sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig sa bawat isa sa amin. Lumalapit po kami na may pagkakatiwala sapagkat alam po namin na hindi mo po kami bibiguin, hindi mo po kami tatalikuran, hindi mo po kami iiwanan at didinggin mo, Panginoon, ang lahat po ng aming idinadaing sa iyo. Sa oras pong ito, lumalapit po kami with boldness at amin pong inaangkin ang katagumpayan ng surgery, ang pagtanggal po ng appendix ni Pastor Boy Liwag. Salamat Lord at ito po ay naagapan. Siya po ay nag-undergo ng surgery at aming pong inaangkin Amang Diyos ang kanyang kumpletong kagalingan at ang mabilis na restoration po ng kanyang kalakasan at ng kanyang health, Panginoon. Maraming pong salamat sa kanyang buhay at sa buhay po ng kanyang pamilya. Ikaw din po ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan nila sa oras na ito. Amin din pong itinataas sa iyo na may pananampalataya ang anak po ni Brother Bong Sarmiento. Siya po ay na-stroke at nakalabas na sa ICU. Salamat po sa iyong patuloy na pagpapala sa kanya at pag-iingat. At amin pong dinideclare, Amang Diyos, na siya po ay pinagaling mo na sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoong Yesus at siya po ay patuloy na makakaranas ng kagalingan, ng kalakasan at panunumbalik po ng kanyang kalusugan. Sa ipong mapagpalang kamay namin sila ay pinagkakatiwala maging ang kanilang pangangailangan. Aming Diyos, salamat din po sa buhay ni Kuya Alex Soliman.
Siya po ay nag-undergo ng colonoscopy, endoscopy at iba't iba pong lab test. Amin pong inaangkin ngayong oras na ito ang magandang resulta, ang good result ng kanyang colonoscopy, endoscopy, ang kanyang chest CT scan, ang CT scan po ng kanyang buong abdomen, ang kanyang 2D echo, ang gagawin pong 2D echo sa kanya, X-ray, ECG at lab test. Amang Diyos, salamat po. Ito po'y parangan mo lamang upang patunayan na siya po'y iniingatan mo at ang iyong kalusugan ay nasa Kanya, ang iyong kagalingan ay nasa Kanya, ang iyong kalakasan ay nasa Kanya. Salamat po sa magandang resulta ng lahat ng medical test na ito. At patuloy po na mararanasan ni Kong Alex ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapagaling at ang isang long and satisfying life. At hindi lang po siya, maging ang kanyang pamilya, si Ate Luz at ang kanilang mga anak at apo. Sa pong mapagpalang kamay, ipinagkakatiwala po namin sila. Patuloy ko pa rin po, Panginoon, na itinataas sa iyo ang aming mga kapatid sa Christ Ambassadors at lahat po ng mga kapartner namin sa online prayer na ito. Kami po ay nagsasambit at nagdideklara ng complete healing and recovery para po kay Ate Lydia. Salamat po sa patuloy mong pag-provide ng kanyang pangangailangan at patuloy pong pinaparanas mo sa kanya ang iyong kagalingan. Salamat, Lord, sapagkat nagre-respond po ng tama, ng positibo ang kanyang katawan sa lahat po ng mga medical procedures at mga gamot na binibigay sa kanya. Salamat po sa kumpletong kagalingan ni Ate Marlene, ni Ate DV, Panginoon, ni Tatang Resty, ni Lindon Calao, ni Brother Isagani Flores, ni Sister Gigi Manalan, si Sister Lynn Colocado, at lahat po ng aming mga Christ Ambassadors at online prayer partners na ngayon po ay may pangangailangan at may dinaramdam na sakit. Sila po, Panginoon, ay aming tinataas sa iyo at patuloy po namin inaangkin ang iyong kompletong kagalingan dahil po sa mga latay ng Panginoong Yesus at dagli ang panunumbalik po ng kalakasan at ng kalusugan nila. Salamat po, Amang Diyos, maging ang kanilang mga pangangailangan ay iyong pinuprovide sa oras na ito. Din pong itinataas sa iyo, Panginoon, at inaalala ang lahat po ng aming mga kapatid, ang lahat po ng mga Christ Ambassadors, lahat po ng mga online prayer partners po namin sa iba't ibang dako ng mundo o nasaan man po sila, ano man po yung kanilang kalagayan, ano man po yung kanilang pinagdaraanan, ano man po yung kailangan tunawin sa kanilang mga katawan na padadala ng kaaway, Amang Diyos, naalala po namin sila ngayon sa pamamagitan ng pananalangin nito. Nagsasambit po kami para sa kanila ng iyong divine protection, Panginoon, ng iyong abundant provision, ng iyong prosperity, ng iyong unlimited blessing sa bawat aspeto po ng kanilang mga buhay. At Panginoon, patuloy po nilang maranasan ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan at kapahingahan. Salamat, Lord, na patuloy mo po pinagpapala ang aming mga kapatid upang sila po maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Amin din pong pinapanalangin sa iyo, Amang Diyos, ang lahat po ng mga pastor at leaders ng Christ Ambassador. Ang aming po mga leaders at pastors sa aming Christ Ambassadors Japan Outreach sa pangunan po ni Pastora Esel, ni Pastora Lynn at ni Ate Sam at lahat po ng mga leaders doon. Sila po yung aming itinataas sa iyo, Panginoon, sa lahat po ng kanilang mga pangangailangan. Maging ang Blessed Pansinaw Outreach na pinangunahan po ni Pastor Oli, ni Ate Net at lahat po ng mga leaders nila doon. At ang aming pong main church na katuwang ko pong namamahala, si Pastor Ray, kanya pong may bahay na si Ate Sally, si Pastora Shirley, si Pastora Carla, si Pastora Presi, at lahat po ng aming mga leaders, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at sa buhay po ng ministeryo nito na pinagkatiwala mo sa amin. Salamat po sa fresh revelation, Ama, na binibigay mo at ipinapahayag sa bawat isa sa amin na iyong mga mangaral na ginagamit mo upang magpahayag ng iyong mabuting balita ng iyong biyaya. Salamat po na pinoprovide mo ang lahat ng pangangailangan ng ministry at maging ang aming mga pamilya. Salamat po sa iyong proteksyon, Panginoon. Salamat po. At binibigyan mo kami ng karapatan na i-exercise po namin ang aming authority to liberate the people oppressed by the devil sa mga panahon na ito, Panginoon. Salamat, Lord, that we can use the name of Jesus para po palayain ang mga taong ito na pinipilit na ginigipit po ng kaaway sa kanilang mga pang-araw-araw na buhay. Salamat, Lord, na nagiging channel of blessing kami para sa mga tao sa pamamagitan po ng ministry ng Christ Ambassadors, sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng Gospel of Grace. Sa iyo po mapagpalang kamay, Ama, pinagkakatiwala po namin ang bawat isa, ang lahat ng iyong mga lingkod, lahat po ng iyong mga leaders. Salamat po sa mabuting kaisipan, sa wisdom, knowledge,
relation at provision na patuloy mo pong pinagkakaloob at pinagkakatiwala sa bawat isa sa amin. Amin din pong inaalala ang aming mga pastors sa aming main church, ang JOB, lahat po ng leaders at ang kanilang mga pamilya. Salamat po sa JOB family. Inaalala rin po namin at sasalamatan ang aming Bishop Mar, na ngayon po ay kapiling mo na. Siya po ay nagdaos ng kanyang kaarawan noong December 7, Panginoon. Hindi po namin nakakalimutan ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya hayaan mo po, Panginoon, na sa pamamagitan po ng pananalangin namin para sa mga naiwan po niya mga pastor at leaders sa JOB, ay patuloy po namin ipahayag at i-reflect kung ano pong kabutihan, kapag-ibig at pagmamahal ang ipinadama niya sa amin. Salamat po sa buhay ng aming mga pastor sa JOB at sa kanilang mga pamilya. Salamat, Lord, na patuloy mong ginagamit ang kanilang mga buhay upang maipahayag ang iyong mabuting balita at upang malakaran po nila kung ano po yung kanilang pagkakatawag. Salamat, Lord, at meron po kaming mga pastors na parati pong nakahanda upang tumugon sa panawagan, lalo-lalo na po pagdating sa pagpapahayag ng iyong ebanghelyo. Sa kanila po sa iyo po mapagpalang kamay, Amang Diyos, sa pinagkakatiwala po namin sila. Salamat din po sa buhay ng aming mga government officials, magmula po sa aming presidente at sa lahat po ng kanyang gabinete, lahat po ng mga nanunungkulan sa national level, down to the lowest LGU leaders, Panginoon. Kami po ay nagsasamit para sa kanila ng iyong wisdom, strength, ng ability to lead your people, ng iyong protection, ng iyong provision, ng iyong joy in serving, ang iyong pong kapayapaan at kapahingahan, lalo na po sa aming mayor, si Mayor Rene at ang kanyang team. Sa iyo po mapagpalang kamay po namin sila pinagkakatiwala, Panginoon, upang patuloy na managumpay sila sa paggampan sa kanilang mga gawain. At panghuli po, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa bawat isa po sa amin, sa aming mga Pilipino, dahil patuloy po ang pagbaba ng COVID cases. Nasa mahigit 13,000 na lang po at patuloy pong gumagaling at nababawasan po at nawawalan na po ng mga pasyente ang mga hospital dahil sa COVID. Salamat po, Panginoon. Kaya ngayong oras na ito, patuloy po naming pinamamanhig at tinataas sa iyo, Panginoon, ang buhay po ng bawat Pilipino, ang iyong pag-iingat laban sa Omicron variant. Amin po itong sinasaway at hindi po namin pinapahintulutan na makapasok pa sa aming mga shores, Panginoon, sa aming bansa upang hindi na po ito makapag-perwisyo pa at makapagbigay ng kahirapan sa mga tao, lalo na po sa aming mga frontliners. Patuloy po namin tinataas sa iyo at pinasasalamatan na nagiging bukas po, Amang Diyos, ang kaisipan ng mga tao upang sila po yung magpabakuna. Hayaan mo, Lord, na maging sufisyente po ang bakuna para lahat po ng mga mamamayan ay mabakunaan at itong ma-enjoy naman po nila at maipagdiwang ang Kapaskuhan at ang darating na bagong taon. Ama, salamat po. Huli pinatunayan mo sa amin kung gaano kakabuti. Kanya ang aming pong pagtitiwala ay sa iyo lamang. Purihin ka, parangalan at pasalamatan. Ito po ang aming panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming pong salamat. Hindi ko na po kayo maisa-isa ngayong hapon. Patuloy po na tinataas ko po ang inyong mga buhay at pinasasalamatan sa Panginoon. Kaya sa oras pong ito, tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. The Lord bless you with the blessing of Deuteronomy 28 and the blessings of Abraham. Only the blessings and no more curse, because the Lord has already redeemed us from the curse. You are blessed inside and outside. You are blessed coming in and you are blessed going out. You are blessed in the field as well as in the city. Pinagpala ng Panginoon ang bunga ng inyong mga katawan at ang gawa ng inyong mga kamay. Pinagpala ng Diyos ang inyong mga hanapbuhay, mga negosyo, mga trabaho, pag-aaral, dahil sa Panginoong Yesus. The Lord keep you from all sicknesses, from all viruses, from all diseases, especially from this COVID-19 disease, from this Omicron variant, from this coronavirus, sa lahat po ng aksidente, and from every scheme and plan of the enemy. You are covered by the precious blood of our Lord. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you, so that you will see yourselves at the right place and at the right time, enjoying the blessing, the protection, the provision, and the favor of the Lord. And the Lord make His countenance be on you and grant you shalom peace, that peace that passeth all understanding, because of the finished work of Jesus. And everyone will agree, everyone will receive, and everyone will say, Amen. Amen. Maraming pong salamat. Lagi po nating tatandaan that because of Jesus, we are greatly blessed, we are highly favored, and we are deeply loved.
Magandang araw po sa bawat isa. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.